muli araw sa bawat isa po sa atin. Binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. And again, Happy Lord's Day. Balikan po natin ang ating binasa kanina sa aklat ni Pedro, unang Pedro, chapter 3, verse 15. Ito ang ating magiging pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos sa aklat ni Pedro, chapter 3, verse 15. Aking basahin muli sa inyong kalagitnaan ang salita ng Diyos, chapter 3, verse 15, na kung saan ay sinasabi po dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat muli kami, O Diyos, sa iyong biyaya sa salita na aming natunghayan po ngayon, kung saan ay bibiyayaan niyo po kami ng iyong pagpapala, lalo na po, Diyos, sa inyong mga anak. At sa pagkakataon pong ito, ay muli po namin nililimos ang tulong ng Banal na Espiritu na siya ang magbigay ng kaliwanagan sa bawat pag-aaralan po namin. Sana, Lord, pagpalain po ng Diyos ang aming pandinig sa salita mo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Right, dito po sa ating teksto na kung saan ay binabanggit po dito na tayo po ay maghanda sa ating mga isasagot sa mga tao na gustong magtanong kung ano ang pag-asa na meron po tayo. Tandaan po natin, bilang mga Kristiyano, ay of course, tungkulin po natin ang pagpapatotoo. Yan po yung mandato ng bawat isa po sa atin. And of course, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, maraming pagkakataon na makapagtotoo po tayo sa ating mga kasapi, sa ating pamilya, sa trabaho, o sa ating mga kapitbahay. At po, sa sinuman na nakikilala po natin. Pero sa ating teksto, ano ba ang layunin ng Kristiyanong pagpapatotoo? Ano ba ang goal po nito? Bakit kailangan pa nating magpatotoo? Hindi ba dapat manahimik na lang? Titignan tayo kung ano yung gawi po natin. Pero may layunin po ito. No? May layunin po dito. Ang layunin dapat ay upang madala natin ang iba sa iglesia. No? Dalhin po sila dito. Bakit? Ay upang makarinig po sila ng aral o ebanghelyo. Kaya once na may patotoo po tayo, ay pwede na sila nating hikayatin. Right? Na sila ay sumama sa atin para sumamba. Diba? Para sumamba at magiging kasama po natin sa araw na ito. Of course, iyan po yung paraan para dumami ang simbahan. Diba? Ang purpose po nito ay para makarinig ng mga pangangaral na mayroong kapangyarihan na iligtas ang mga nakikinig ayon po sa Roma Kapitulo 1, 16. Di ba? Once na makarinig po sila ng ebanghelyo, ito yung kapangyarihan ng Diyos para sa pagliligtas. Kaya napakahalaga na sila po ay mahikayat po natin
na sila ay makatungo dito sa simbahan. Mga kapatid, ito sana ang magiging nasain po natin. Di ba? Hindi lamang po tayo lumago sa mga spiritual na bagay, kundi ito rin ang paraan para lumago tayo sa bilang. Dumami sa bilang. Di ba? Of course, bawat isa po sa atin, hindi tayo papayag na mananatili po tayong maliit na simbahan. Okay, lahat po tayo ay nangangarap na dumami po tayo. Magkaroon po tayo ng mga maraming bisita at mga magiging membro ng simbahan. Kaya dapat ito yung magtulak po sa atin na maging tapat sa ating mga pagpapatotoo. Okay? Yan po sana ang kadahilanan. Kaya dito sa teksto na pinag-aaralan po natin ay inuutosan tayo, no? Na dapat maging handa ka sa mga pagbibigay. Maghanda po tayo sa pagsagot sa iba. Ano ibig sabihin, handa ka na ibigay ang katotohanan, okay? Na may parating sa kanila ang tungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos na kay Kristo. Okay, alam po natin po yan. Dahil, of course, alam po natin, yan po yung ating magiging dalhin bilang isang Kristiyano. Di ba? Lagi yun yung dala-dala po natin. Paano kaya ako makapagpatotoo dito sa taong ito? No? Ano ko kaya madadala sa kanya ang ebanghelyo? Pero dito sa teksto po natin, merong dalawang bagay na dapat po nating tandaan para yung pagpapatuo na po yun ay maging makapangyarihan para sa kanila. Right? Una, ay sometimes hindi naman sila natin nakakausap, wala tayong pagkakataon na makausap, pero meron silang tinitignan sa ating mga buhay na meron tayong ipapatutuo sa kanila sa pamamagitan ng buhay na nilalakaran po natin, sa pamamagitan ng iyong buhay. Yan yung una na nakita po natin dito sa ating teksto. Pangalawa, of course, hindi lamang po yung buhay po natin, mahalaga din po yung pagpapatotoo kung paano ang ating pananalita. Lahat po yun ay kasangkapan para sa ating buhay bilang mga Kristiyano na nagpapatotoo. Una, magpapatotoo tayo sa pamamagitan ng ating mga buhay. Madalas, pag tayo ay nagpapatotoo, ay nagsisimula tayo sa mga sinasabi natin sa iba. Diba, nagpapatotoo tayo. Pero pag hindi tayo nagsabi patungkol sa Biblia o patungkol sa Diyos, ay parang hindi tayo nagpapatotoo. Dahil ang hangarin po dito sa teksto po natin, ay yung sabihin sa kanila, nagpapatotoo tayo, na ganito ang aking buhay. Kasi dito nakikita nila ang mga bagay, nakita nila bakit ganyan ang estilo mo sa pamumuhay mo, anong meron ka. Okay? Diba? Kaya kailangan ay sa ating pagpapatotoo ay patungkol sa mga bagay ng Diyos. Right? Sa ating teksto ay tinuturo dito na ang pagpapatotoo ay, tandaan po natin mga kapatid, nagsisimula sa ating mga buhay. Di ba? Nagpapatotoo ka kung paano ka namumuhay o sa pamamagitan kung paano ka namumuhay. Yun po yung tinitignan po nila.
Okay? Kung paano mamuhay ka sa paraan. Iyon ay napapansin ng iba, lalo na po sa mga ah, kabahay po natin, kasama po natin sa buhay, o sa mga kapitbahay po natin. Kaya sometimes, tinatanong tayo kung paano tayo namumuhay sa paraang ganon. Paano ka namumuhay sa ganong paraan? Bakit ginagawa mo ang mga bagay na ginagawa mo? Bakit ginagawa mo yan? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Hindi naman pang sanglibutan yung ginagawa mo. Nakatulad mo, bakit iba ang ginagawa mo? Tandaan po natin mga kapatid, yan yung nagbibigay sa atin ng pagkakataon na kapag ang isang tao ay nakita at nagtanong, diba, kung paano tayo namumuhay, yan po ang pagsisimula ng ating patutuo. Diba? At dyan tayo nagkakaroon ng pagsagot sa mga katanungan nila. Now, tignan po natin ang verse 1 kasi ginawang example po ito, yung verse 1 patungkol po sa mayroong asawa. Yung asawa pong yon ay meron siyang asawa na di mananampalataya. Di ba? Ang sabi doon sa mananampalataya, maihikayat ninyo ang iyong asawa na di mananampalataya. Madadala natin sila patungo kay Jesus. Kahit hindi ka magsalita. Di ba? Dahil, bakit? Nakikita nila. Okay? Kahit hindi natin sasabihin o magsasabi sa kanila patungkol sa Diyos. Ito yung minsan paraan para mahikayat natin sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. Diba? Maraming nangyari pong ganyan. Okay? Nadadala po natin po sila sa pananampalataya at nadadala po natin sila kay Kristo dahil sa pamumuhay po natin ng merong kabanalan. At ito ang isang kadahilanan na itinuturo ng ating teksto na ang patutuo sa ibang tao ay nagsisimula kung paano mamuhay ang isang Kristiyano. Kaya dapat ang buhay natin ay malinaw at pinakamangyariang totoo. Yan yung isa sa pinakamangyariang totoo. Di ba? Kaya kung meron kang kakilala, hindi na dapat sometimes hindi na natin sabihin na sila ay sa pamamagitan ng salita. O na ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano. Hindi mo na dapat sabihin po yun. Diba? Minsan pag hindi Kristiyano din ako. Pero dito ay hindi na dapat kailangan magsalita tungkol sa Diyos at sa kasalanan, kalitasan kay Jesucristo. Pero tandaan po natin, sa halip ang iyong buhay ang dapat nagsasalita. Okay? Ang dapat, ang buhay natin ang nagsasabi. No? Na ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay naligtas ni Kristo. Ikaw ay niligtas ni Kristo. Okay? Dahil ginagawa ko kung ano yung ako bilang isang Kristiyano. Okay? Dahil merong ginawa si Jesus sa akin. Kaya ako nagagawa po ito dahil merong bagay na ginawa ni Jesus sa akin. Kaya dapat ang sino man na kasama mo sa bahay o kakakilala mo, dapat makita nila ito na ikaw ay isang mananampalataya. Malinaw sa iyong buhay na si Kristo ay namumuhay sa iyo. Nakikita po nila po yun. Na ibig lang sabihin, binago ka sa pamamagitan ng kanyang
kamanghamanghang biyaya. Kasi kamanghamanghang biyaya because yun lamang po yung paraan para mabago ang isang tao, ang kanyang kamanghamang biyaya. Kaya mga kapatid, ang buhay ng bawat isa sa atin ay nangungusap. Nangungusap po yan, ang buhay po natin. Kaya sometimes, tinatanong, ano kaya ang nasasabi ng iba sa buhay ko? Ano ang sinasabi nito sa kanila tungkol sa ginawa ni Kristo sa iyo? Ano yung kanilang nakikita? Ano yung nakita nila na ikaw ay nagsasabi na ikaw ay isang mananampalataya? Di ba? Ganun po ang pagtingin po nila sa atin. Kaya kung tayo ay namumuhay sa paraan na ganito, of course, ayun ay napapansin ng iba. Kaya sometimes tinatanong sila, bakit ka namumuhay ng parang gayon? Bakit nagagawa mo ang mga bagay na iyon? Di ba? Pansinin po natin, kapag ginawa po natin po yun, maraming mga katanungan. Dahil po sa mga taong ito, siguro nagsasawa na sila sa kanilang paraan. Kaya aware po sila. Kaya dapat lagi po tayong handa. Okay? Na dapat lagi po nating isaalang-alang ang halimbawa ng mga paraan na dapat natin ipakita mula sa ating mga buhay. Na ibig sabihin na tayo ay mga manampalataya. Di ba? Lalo na nga yung araw ng Panginoon, araw ng linggo, araw ng Panginoon. Di ba? Nakikita nila sa araw ng umaga ng linggo ang iyong ginagawa. Okay, bakit ka ng aga mo? Okay, anong meron? Okay? Kasi pupunta ako sa iglesia. Di ba? Magsasamba ako. Makikita ng pamilya po natin po yun. Bakit ang aga-aga mo? O ating mga kapitbahay. Diba? Ngayon, alam nila kung saan ka pupunta. Okay? Malalaman po nila kung ano yung ginagawa mo. Sometimes, parang mga agent, susundan tayo. Titignan ko saan pupunta ito. Di ba? Kung ganun mga klase ng tao, yung bang gusto nilang mapatunayan na talaga yung sinasabi mo ay totoo, di ba? Kaya minsan, wala yan, hanggang dyan lang yan. No? Magpabalik ka rin sa dati. Di ba? Ayan po yung sometimes narinig po nating hamon na narinig po natin. Di ba? Of course, makikita po nila, sinundan ka nila, makikita po nila kung ano ang ginagawa mo dito sa linggo. Kita po nila, dito ka, nakikinig ng salita ng Diyos, umaawit, sumasamba, yun po yung isang paraan, makapangyarihan na sila ay maakit at magtanong sa iyo. Di ba? Dahil nakita nila, hindi ka na namumuhay sa ayon sa makalupang paraan. Nakita nila, araw ng linggo, it means ay merong bagay na kung saan ay patungkol sa Diyos. Right? Nakikita po nila yung mga kapatid. Okay? Mapapansin po yan ng mga hindi mananampalataya. Na ibig sabihin, ipinapakita mo sa kanila na naiiba ang iyong buhay. Diba? Isang kadahilanan din. Makikita din nila kung paano po tayo sumagot sa paraan ng sanlibutan.
Nakikita at nalalaman po nila po yun kung paano po tayo tumugon sa mga bagay patungkol naman sa makalangit na paraan. So maraming bagay, mga kapatid, na makikita nila bilang hindi mananampalataya. Okay? Tulad yan, nagkaroon ng lindol. Ano ang reaction mo bilang isang Kristiyano? Okay? Samantala sa kanila, reaction nila sa bilang hindi Kristiyano ay magkaiba ang ating mga patuto patungkol po dyan. Okay? Of course, alam nila, wala nang kontrol ang Diyos. Pero tayo bilang mga mananampalataya, ay hindi natatakot. Samantala sila ay natatakot. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. While ang Kristiyano ay alam mo na kung anong gagawin. Nakikita po nila po yun. Di ba? Dahil ang Kristiyano, alam po natin, ay hindi po napupuno ng takot. Di ba? May takot ka pa. Meron. May takot pa rin. No? Pero hindi yung takot na talagang takot na takot. Pero tayo bilang mga Kristiyano, andun yung ating pagtitiwala at naniniwala po tayo na may control ang Diyos. While sa kanila talagang nagpapanik na po sila. Right? Dahil alam po natin, ang isang Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos, okay? Alam natin na ang Diyos ay pinapamunuan niya ang lahat. Ng bagay. Kinokontrol din niya. Kahit si Satanas ay kinokontrol niya. Kahit yung mga masasamang tao ay kinokontrol din niya. Okay? Naniniwala tayo na ang Diyos ay marunong, pero sa kanila. Okay? Naniniwala po tayo na ang Diyos, alam niya ang kanyang ginagawa. Right? Kapag pinahintulutan at pinangyayari po niya ang mga bagay na tayo bilang mga Kristiyano ay nakakatiyak na ang lahat ay mabuti. Dahil ang lahat ay nasa ilalim ng soberanong pagkukontrol ng Diyos. Sa kanila talagang wala po sa kanila po yun. So, ibig sabihin, nakikita nila lahat po yun. Mapapansin ng mga tao na ikaw ay hindi nagugulumihanan, hindi ka natatakot na katulad nila. Okay? Makikita nila na ikaw ay panatag. Hindi natatakot. Panatag tayo kahit may mga bagay na pinagkakaguluhan. Yung iba siguro, baka nadala na rin sa takot, nakita din ng ibang hindi Kristiyano, of course, sasabihin ay parehas lamang pala kami. Pero sa totoong Kristiyano, totoong anak ng Diyos, ay hindi po nagugulumihanan. Ba? Kahit ang buhay ng mga Kristiyano ay kadalasan ay napakahirap. Nakikita nila lahat po yun. Okay? Pero bilang mga anak ng Diyos, ay hindi tayo nagiging mapait sa kanila. Okay? Mga kapatid, isa pa sa katangian na nakikita ng mga hindi Kristiyano, yung dumarating, yung paghihirap, yung talagang walang-wala. Di ba? Nakikita nila yung panatag, yung kapayapaan na meron sa iyo. Okay? Yun naman talaga ay nasa atin po yun. Lahat po yun ay nakikita po nila. At yan ay isang tugon
ng pagpapatotoo sa kanila. Okay? Alam nila po yan. Kaya sometimes sila ay namamangha sila sa mga Kristiyano. Okay? And of course, nakita po natin ang mga ito sa mga ibang paraan ng mga Kristiyano sa kanilang mga patotoo. Nakikita po natin sa kanilang mga pamumuhay, kahit hindi na sa atin, pero at least naging example sila sa harap po natin, no? Yung mga ibang Kristiyano, o maaaring sa atin. Alam po natin po yan. Okay? Na bakit panatag po tayo? Dahil sa mga kaguluhan, sa sanlibutan, kahirapan, sa sarili mong buhay. At lahat po yun ay natatanggap po natin ang mga bagay na ito. Okay? Of course, paano natin ito masasabi sa kanila na dapat ay maranasan din nila po ito. Paano natin may papaliwanag ang mga bagay na ito para sa kanila. Okay? Kaya dapat handa tayo na sabihin sa kanila. Masasabi natin sa kanila bakit tayo ay nakakapagtiis, nakakapagtiyaga. Masasabi natin sa kanila bakit nagagawa natin ito na hindi nila nagagawa. Mga kapatid, lahat po yun ay nakikita nila. Pangalawa, sa ating punto ay yung ating pagpapatotoo sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, mga pananalita. Tandaan po natin, ang teksto po natin, tayo po ay pinapalalahanan na tayo ay maging handa sa pagsagot sa mga nagtatanong. Right? Handa po tayo. Dapat tayo ay maging laging handa. Ano ang dapat po natin gawin? Dapat tayo ay maging laging handa magbigay ng sagot at paliwanag ng ating buhay. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, hindi ko alam. Hindi pwede, no? At least pag ikaw naging Kristiyano, meron kang naranasan, meron kang natanggap, meron kang sasabihin. Kaya hindi pwedeng sasabihin na hindi mo alam. Right? Meron kang patotoo na sasabihin sa kanila. Okay? Kaya ano ang sasabihin natin kapag dumating ang ganitong klase ng tanong sa ating mga buhay? Ano ang sasabihin mo sa kanila? Okay? Kung sakaling may tanong ngayon paglabas mo sa simbahan, bakit ka galing dyan? Anong ginagawa mo? Anong meron dyan? Makikinabang ba ako dyan? Right? Yan yung mga masarap na mga katanungan. Okay? Ano ang magiging sagot natin? Dito sa teksto po natin, ay sinasabi po dito na meron tayong pag-asa. Di ba? Meron tayong pag-asa. Kung sakali mang may meron tanong sa iyo, bakit namumuhay ka ng gayon? Maaari mo bang sabihin sa akin dahil sa pag-asang iyan? Okay? Of course, alam po natin po yun. Ang pag-asa ay namumuhay sa aking puso at kaluluwa at ang pag-asang ito ay meron ako. Okay? Meron ako na pinaniniwalaan na hindi mo alam na ang kapanatagan ng buhay ng isang tao ay nakasalalay lamang sa pagtitiwala kay Kristo.
Pero hindi lamang po yun. Marami pa kang dapat kang sabihin. Hindi lamang doon natatapos. Diba? Kailangan mo rin ipaliwanag sa kanila kung ano yung pag-asa na meron ka. Okay? At ano ang ginagawa ng pag-asa na ito sa ating mga buhay. Okay? Ano kaya ang sasabihin po natin? Na pag-asa po yan, na dapat sila din ay magkaroon po nito. Okay? Kasi yung pag-asa po dito na tinutukoy ni Pedro ay yung pag-asa sa paghahabang sa inaharap. Yun po yun, yung tinutukoy po nun. Na meron po tayong pag-asa sa langit na ginakaharap po natin. Yan yung pag-asa na inahanap ng karamihan. Diba? Lahat naman umaasa eh. Yung mga magsasaka nga, umaasa pag dumating ang ulan. Yung mga mangingisda ay umaasa din na magkaroon ng huli. Ang binata ay umaasa din na magkaroon ng asawa. Di ba? Lahat po yun ay nananabik sa pag-asa pong yun na darating sa kanila. Lalo na yung binata na umaasa siya na darating din na sila ay kakasal. Di ba? Yun ang meron sila. Okay? Na ibig lang sabihin, kapag ang mga tao ay may ganitong pag-asa, ano kaya ang kanilang iniisip? Di ba? Ano kaya ang iyong iniisip? Okay? Of course, yung magsasaka, iniisip niya ang kanyang pananim. Ang kabataang gustong magkaroon ng kapariha ay laging iniisip ang kanilang pag-iisang dibdib. Yun yung laging nakikita po natin. Di ba? Pero tayo bilang mga mayroong pag-asa, umaasa po tayo kasi ito yung nagbibigay po sa atin para mamuhay po tayo ay napapansin po nila. Malamang makikita po nila po yan. Tatanungin po tayo. Diba? Okay? Dahil meron kang pag-asa, ibig sabihin, ito yung totoo na talagang ikaw ay anak ng Diyos. Okay? Na meron kang pag-asa na merong mas mainam na darating. Okay? Mas mainam kaysa anumang buhay na merong dito sa sanlibutan ito. Okay? Anong pag-asa pong yun? Ano ba pag-asa ka nagsasabi? Meron akong pag-asa para sa walang hanggan. Yun ang sikreto ko na dapat mong malaman. Gusto mong malaman? O sino ba naman ang tao na ayaw malaman ang sikreto mo, ang pag-asa mo? Maliban na lang kung sinasabi po natin po ito o ginagawa po natin po ito. Di ba? Gusto mo bang malaman ang pag-asang ito na mas mainam kaysa buhay na meron nito? Okay? Gusto mong malaman na meron akong pag-asa sa walang hanggan? Sa walang hanggan na wala nang makikitang kasalanan, maluwalhating buhay sa langit na kasama ang Diyos? Gusto mo bang malaman ang pag-asa pong ito? Di ba? Of course, tayo, nakakatiyak tayo na tatanggapin po natin po ito sapagkat tayo ay na kay Kristo. Di ba? Naniniwala ka kay Kristo, siya ay namatay para sa atin. Siya ay pinarusahan para sa lahat ng ating kasalanan. Iniligtas niya tayo mula sa impyerno. Of course, ito yung pag-asa ko, nako'y nakakatiyak sa araw
ng paghuhukom or sa araw na kukunin, babawin ng Diyos ang aking hininga, nakakatiyak ako. Nakakasiguro ako na sa langit ako pupunta. Right? Tandaan po natin mga kapatid, dahil meron tayong pag-asa, ay meron akong ibibigay sa inyo na tatlong natatanging bagay na dapat po nating ihayag. Una, ang pag-asa ay ibig sabihin, una sa lahat, na ako ay isang manlalakbay dito sa lupa. Okay? Tayo ay manlalakbay lamang sa lupa. Ang sanlibutang ito ay hindi natin tahanan, kundi langit ang ating mga tahanan. Dahil si Kristo ay namatay para sa akin. Okay? Of course, alam po natin na ang buhay na ito kapag natapos, okay, ito yung aking pag-asa, dadalhin ako ng Diyos sa langit upang makasama niya. Okay? Ayun yung handa po nating sasabihin sa mga nagtatanong po sa atin. Ang pag-asa ay ibig sabihin na hindi ako nasisiyahan sa buhay na ito. Dahil naman po natin, kaya lang ba tayo nag-i-enjoy dahil sa biyaya ng Diyos. Pero sa totoo, hindi ka masaya sa buhay na ito. Dahil meron tayong hinahangad, of course. Hindi naman tayo pwedeng mananatili po dito dahil meron tayong hinahangad at inaasahan na mas higit pa. Okay? Ang kasiyahan po natin, of course, yung buhay na kinakaharap po natin. Okay. Dahil alam po natin, ang sanlibutan ay hindi po natin ito yung tahanan na panghabang kinalalagyan po natin. Okay? Pangatlo, ang pag-asa ay ibig sabihin nasasabik ako sa aking makalangit na tahanan. Lahat po tayo. Okay? Nasasabik po tayo. Okay? Of course, ayaw natin mamuhay ng matagal dito sa lupa. Okay? Of course, ang tendency po nun, nais po nating iwanan, maligtas dito sa buhay po nito na kung saan nakikita po natin ang kasalanan, nakikita po natin ang pagdurusa. Walang sino man na mananatili po dito. Okay? Of course, lahat ang nais na magiging tahanan po niya ay ang kalangitan. Di ba? Kasama ang Diyos. Kasama si Kristo. At lahat ng mga hinirang ng Diyos. At yun ang gustong makasama. Right? Yun yung gustong makasama ng bawat isa po sa atin. At yan ang dahilan kung bakit namumuhay ka tulad nito. Yeah? Yan yung sinisilip nila na pamumuhay na meron po tayo. At yan ang dahilan kung bakit hindi ka naghahanap ng mga makalupang kalayawan at tagumpay. Dahil ang aking tahanan, of course, ay ang kalangitan. Mga kapatid, yan po ay kinaiingitan ng mga tao. Kaya lang, paano nila makakamtan po nito? Hindi nila alam. Of course,
Kaya sila nagtatanong dahil gusto nilang maranasan at makita. At yan yung pagkakataon ng isang patutuo, ng isang tunay na merong pag-asa. Diba? Kaya para sa atin, bakit hindi tayo nawawalan ng pag-asa? Kapag kahit nagkagulo ang ating kapaligiran, diba? At dahil sa mga kahirapan, of course, alam po natin na merong inahanda ang Diyos na patutunguhan. Mayroon kang pag-asa. Dahil sa ganitong paraan ay nakakapamuhay ka. So, biglang sabihin, yung pag-asa pong yan ay nagbibigay po sa atin para mamuhay ng merong kabanalan. Yan. Dito yung mga bagay na mabuting sagot na dapat nating ihanda at ibigay sa iba. Tandaan po natin, kapag ikaw ay nagbigay ng isang mabuting patutuo sa pamamagitan ng ating mga buhay at ng mabuting sagot sa kanilang mga tanong, tandaan po natin mga kapatid, pagpapalain po ito, magkakaroon po ito ng bunga. Dahil ito ang gagamitin. Bagamat ang salita ng Diyos, ang primary na gagamitin, pero isa ito sa means para ang taong ito ay makakilala. Biglang sabihin, pagpapalain ng Diyos ang bunga ng iyong patutuo at magkakaroon ng bunga po na ito. Di ba? Alam natin na marami at ilan ay kinukutya po tayo sa ating mga patutuo, di ba? May mga tao na pinagkakatuwaan pa tayo kapag tayo po ay nagpapatutuo. Di ba? Yung mga ilan nga dyan, kapag tayo nagpatutuo, ikaw ay nababali na, ikaw ay nahangal na. Di ba? Hindi sila naniniwala sa mga bagay na ito na ikaw ay namumuhay. Sometimes, inahamon pa tayo, babalik ka rin. Ha? Minsan, inahamon pa tayo, bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Elika, at mamuhay po tayo ayon sa paraan ng sanlibutan. Okay? Kung saan ay mayroong kalayawan at pangako ng tagumpay. Tandaan po natin, sila ay tatanggi sa mga patutuo na ibinibigay po natin. Wala silang interest ngayon sa mga bagay sa Diyos. Diba? Ngayon po talaga ang totoo. Pero ganun pa man, mga kapatid, pwede po natin silang hamunin sila at sabihin sa kanila, napansin ko, ikaw ay walang kapayapaan, wala kang kapanatagan, at wala kang kagalakan. Buhay mo ay puno ng kaguluhan. Diba? Nais kong magkaroon ka nito. Gusto mo ba? Nais kong maranasan mo ito. Gusto kong sabihin sa iyo na meron kang pag-asa patungkol kay Kristo. Okay? Nasa Kanya lamang natin matatagpuan kay Kristo. Pag yan po ang mga patutuo natin, mga kapatid, tandaan po natin, magbubukas ng daan ang Diyos para sa taong ito. Okay? At tandaan po natin, kapag ito ang hangarin po natin, magbibigay ng Diyos ang pintuan o paraan para masabi mo sila, sa kanila, hindi lamang po yung patutuo ng buhay mo.
Hindi higit sa lahat. Yung pagmamahal po ng Diyos. At yan, tandaan po natin, yan din yung dahilan, paraan para magpunta sila sa iglesia. Di ba? Yan po, kaya sila nagpupunta nga sa iglesia eh. Dahil yan yung kanilang hinahanap. Dangan nga lang ay nabula sila ng mga bulaang mga ngaral. Right? Naunahan tayo ng mga bulaang mga ngaral. Yan lang din lang pala ang kanilang hinahanap. Kaya lang mali ang pananampalatayang iyan. Pero kapag nasabi po natin sa kanila ang totoo, mga kapatid, ito yung paraan para ang simbahan ay lumaki. Di ba? Yun naman talaga yung natin. Okay? Para ano ang dahilan? Siyempre, para makarinig sila ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na ang tanging makakapagligtas sa kanila. Yun po yung mahalaga. Para mapakinggan po nila yung preaching about evangelism. Pakinggan po nila yung talinghaga na kinukwento ng ating Panginoon. Mga kapatid, para sa ating pagwawakas, sana makapagbigay nawa sa ating lahat ang isang mabuting patotoo sa pamamagitan ng ating buhay. Sana maging handa tayo lagi na magbigay ng mabuting sagot sa kanilang mga tanong. Gamitin nawa iyon ng Diyos. Gamitin ng Diyos yung mga patutuong ito para sila ay akayin na makasama natin sa pagsamba tuwing linggo. At nawa ay gamitin ni Kristo Jesus ang kanyang salita na gumawa ng pananampalataya sa taong iyan upang sila ay iligtas. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming katotohanan na tunghayan sa salita mo. Kung saan nananawagan po ito na hindi lamang po Diyos, kami ay lumakad upang lumago spiritually, hindi dumami din ang bilang ng simbahan. Ito yung paraan na aming natunghayan ay sa pamamagitan po ng aming patotoo ng aming mga buhay. Patotoo kung ano po yung aming mga sinasabi o sinasalita. At diyan, nakasalalay po, Panginoon. Sapagkat alam po namin, Lord, ang aming mga sasabihin ay ang pawang salita mo po lamang. At yan po ang gagamitin ng Diyos para makakilala po sila at makita po nila na si Kristo lamang ang mga tanging magliligtas po sa kanila. O Diyos, sana gamitin namin po ito. Magamit namin po ito bilang mga mananampalataya. Sana Lord, pagsikapan po namin na masagot. Maraming nagtatanong po, Diyos, kahit hindi po namin naririnig ang kanilang mga tanong, ang kanilang mga mata, maaaring nagtatanong sa amin, sa paglakad po namin. Sana o Diyos, pagkakataon na palagi mong binibigay po sa amin upang masagot ang mga katanungan na meron po sila, sana Lord ay makita po namin at masagot sa pamamagitan po, Diyos, ng aming mga patotoo sa buhay at sa pangalan. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.